ba't walang sounds? Ayun. Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa Ascended Master, Spirit Guides, Holy Spirit, Angels, Archangels, Universe, Ancestors, Spirit Guides, and syempre sa mga Elementals. Ang dami kong cards. So, okay, so again, kahit po ganito kadami ang cards na nakalatag ngayon, is actually, ang ano po natin ngayon, topic, no, is about, relating po natin ngayon, is about your frequency. Yun po kasi lumabas sa ano ko kanina, sa vision. No? Meron po ditong collective na nagkakaroon ng, may mga psychic abilities ngayon na meron dito na collective na ang psychic abilities po is talagang overpowering. Okay, so meron po dito collective na some of you, no, is andito nakakapasok sa mga portals na or nag-astral travel na. Okay? So ano ba yung astral travel? Okay, so astral travel is ito yung lumalabas po ang inyong mga souls, no, sa inyong katawan, pero bumabalik din naman. Okay, so yan po yung topic natin ngayon. But syempre gusto ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga patuloy na sumusubaybay ng ating YouTube channel. Sa mga new subscribers, syempre maraming salamat po. At sa mga sa mga nagpa-reading, nagpa-schedule ng reading, maraming salamat din po. And sa mga nag-avail din po ng mga langis. And what else? Okay, so ito is ito is para po to sa mga, itong channel na ito is para po to sa mga nasa spiritual awakening or nandun na po sa inumpisahan na po yung journey sa spiritual, nag-uumpisa na po, or sa mga healers na mga medyo baguhan po. And sa mga may lahi po, no, na manggagamot, na tingin nyo po is kayo po is one of us, no. And again, ako po is aside po sa tarot reader is I'm also a healer, divine healer, and a ritualist na rin po sa mga gusto po magpabaklas ng mga kulam, love spell, yan. Ako po is nagbabaklas po. And ano pa ba? Yun, katulad po ng mga kinikilabutan po kayo, may nakikita po kayo, may naamoy, may naririnig na hindi naman po nakikita ng iba o naririnig. So, ito po is para sa inyo to. Sa mga may suspecha po na kayo po is sinasalbahay spiritual, ito rin po is para sa inyo. Kasi po may mga readings po ako na kung ano po yung mga nararamdaman ninyo, ito po is para sa inyo to. Okay? So, now, yun po yung magiging topic natin, about frequency, no, or lakas ninyo sa mundo na spiritual. Ano po ba ang nais ipahiwatig nito? Okay, kung halimbawa pong nakakakita po kayo sa vision ninyo, this is more on vision po kasi. Ang vision po kasi, kailangan nyo po dito magkaroon ng, nagme-meditate po kayo. No? Meditation po to, yung nakapikit po kayo, nagko-concentrate po kayo, yung ganyan. Mas maganda po yan, nasa harap po kayo ng altar. Para po talagang pumasok po yung message from the divine, from the universe, from God sa inyo. Na may mga candles po na nakasindi, no? Hindi po yung wala pong candles. Mas maganda po kasi mas maliwanag at mas precise talaga yung ibibigay sa inyong message from God. So, sa nakita ko po doon is there's alam niyo po yung color na violet na ma-vision po ninyo doon na nagaganon, no? That's your psychic or psychic abilities nyo po yan, or intuition na lumalakas po, no? So yan po yun, violet. And if merong mga doon po kasi nakita ko may violet, there's parang brain na kung nakita, which is medyo parang merong mga parang kulot or whatsoever na parang sinasabi po dun sa vision ko na there's some parang nakabara, no? But since dito po yung nag-meditate po ako kanina, is nakita ko po natanggal kasi nakita ko na po ulit yung third eye nyo dito,
No? Nakita ko na po ulit doon na yung third eye po ninyo talaga ngayon is bukas na bukas na bukas na bukas na po. Okay, so for some of you here, especially po sa mga subscribers ko, dami-dami na po to. Kung meron po kayong mga visions, dreams na hindi nyo na po nakikita, or meron po sa inyo hindi po nakakapanaginip, and meron po mga visions na parang medyo blurry, or talagang to the point na hindi po kayo nagkakaroon ng vision ngayon, well, eto na po yung time, no, na nagbukas na po ulit siya. And marami na po ulit kayo visions na makikita, or dreams. Okay? And what else? And yung pagkakaroon ng abundance, no, prosperity in life sa inyo, continuous po yan. Sa nakita ko po dito, medyo ma-overwhelmed kayo sa mga marireceive nyo. Maybe big sum of money talagang is para sa inyo, no? Darating po yan. Pero, kumbaga, wag po tayong agad-agad aasa na darating po to. Pero, this is very unexpected from somebody na maghahatid po sa inyo ng swerte. Meron pong mga tao na, anong tawag dito? Na magbibigay po sa inyo. Okay? So, let's start. So, sa mga makaka-resonate po at gusto pong magkaroon ng one-on-one reading, andyan po sa description box ang aking contact details para po magkaroon po tayo na, para po malaman nyo talaga kung ano yung purpose nyo sa buhay or kung ano po ba ibig sabihin ng mga dreams ninyo. No? So, pabook lang po kayo ng reading. Or kung ano po yung mga concerns ninyo. Kasi ito po mga readings na to is magsisilbi rin po talagang gabay po ninyo. Okay? Mahal na Diyos sa masalangit, mahal na Hesukristo, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po ng napakalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na espiritu, ang mga cards na ito, para po may hatid ko sa kanila, sa akin po mga collective, sa akin po mga tagapanood, ang kanilang mga nais na magkaroon ng kasagutan. Lalo-lalo na po doon sa pinagtira nyo sa akin mensahe kanina about po doon sa kanilang mga psychic abilities or intuitions, kung lahat po talaga ito is talagang mataas or on point na po talaga sila. Naway kami po inyong patuloy na iligtas ang mga kapahamakan, disgrasya sa kuna at ano po klase ng karamdaman na tukso. Ganoon din po sa kalamidad, kami po naway inyong iligtas. At sa mga may karamdaman po, physical, spiritual, mental, emotional, financial, ay kami po inyong samahan at bigyan po ng bagong pag-asa at kagalingan. Maraming salamat po. Amen. Okay, so let's start. So, kukuha po muna ako ng isang card. Kung ano ba talaga ang ibig sabihin nung ito muna tayo sa nakaraan syempre. Okay, so ano ba yung mga nakaraan mo muna? Let's see. Ano ba pinanggalingan mo? Bakit biglang nagsara? Or maybe naging parang malabo, no? Ang paningin mo, yung vision mo. Or yung third eye mo, meron bang nag-block? No? Tingnan natin. There's an addiction. So maybe for some of you is parang more on party, more on parang addiction, play course, mga ganon. Or maybe there's some medications ka tinitake na affected po, no? Or parang nakaka-apekto po sa third eye. What else? Okay. Actually, yung addiction na yan is gawa na rin ng tao. Parang alam mo yun, every time nagtitake ka nito medication na to, which is this medication na tinitake mo is good for you. No? Maybe for some of you, pwedeng pampakalma, pampatulog, pampawala ng tipong sakit ng ulo, mga tipong ganyan. But, meron po tao talaga na nagbibigay nito ng
dasal na every time magtitake ka ng ganito, na imbes na makakita ka ng mga pangitain or makakita ka ng revelation or future, no, or kung ano man yung concern mo, na dati naman is very active, no, is now wala, tulog, no. So this is from somebody na nagmamanifest na hindi ka na makakita muli ng mga ganyan, but there's a judgment, no, na talagang ito is sinatulan na din. And now ito nga sinasabi ko sa inyo, sa meditation ko is nagbalik po or magbabalik na ngayon yung activation or mas lumakas sa third eye po ninyo. Yes, kasi you are defender. So you are a warrior here. Okay? And there's some special intelligence group like your ancestors, no, angels, archangels especially is nandyan. And this third eye na meron ka is may mga bodyguards na yan, no, na hindi na nila pwedeng sabotahe yan. Tutusukin na nila ang kanilang mga mata ng iyong mga guides, no, ng iyong mga warriors. And we have the gladiator. Yes, di ba? Sabi sa inyo, naka-shield na yan eh. No, may mga nakabantay na dyan. Kumbaga, hindi na to para isabotahe pa or para bulagin ka ulit sa spiritual, no? Okay, so let's see what else. Tingnan natin dito. Kung ano pa yung nais sabihin or iparating sa inyo. But I'll make sure na this time, no, is very safe na ngayon yung third eye ninyo. Dahil kakaiba po yung frequency na pinakita sa akin kanina. Actually, there's a vortex also. Pero hindi nga lang po siya masyado nag-appear. That's why andun yung kinontinue ko yung meditation. Kasi malakas po eh. Ang lakas po ng frequency ngayon. Ang lakas po ng third eye nyo ngayon. Kaya pinagpatuloy ko po yung meditation kanina. And hindi naman po ako napigo. No? Talagang andun yung pinakita sa akin na open na po yung third eye ninyo. And for some of you is talagang andito may napapasok po kayo ng mga portals to know the truth behind dun sa mga atake sa inyo. Okay. So why, no, bakit isinara nitong taong to yung third eye mo? Or bigyan ka ng parang blurry vision, no? It's because of etong taong to is addicted to your partner, to your person. Why? Gusto nito is magkaroon kayo na ma-discover or parang gusto nito is magkaroon kayo ng gulo, tension sa relasyon na meron kayo ngayon. May asawa ka or jowa lang yan, ang gusto nito is magkaroon kayo ng hindi magandang pagsasama or relationship. Wait. Ayun. So, ganun ang gusto mangyari nito. Maybe, again, ang may gawa nito is still connected dun sa third party na meron nitong person mo. Na gusto nito magkaroon ka, binablock ka nito para hindi mo makita kung ano yung mga plano niya dito sa person mo. Galing niya, no? Pero sorry, again, mas makapangyarihan po ang Diyos Ama. Naisip niya pa yun, ano? Yes. But, okay, so andito yung guardian sa'yo, which is ang mga nag-guard sa'yo or mga nag-guide sa'yo is yung mga talagang yung mga lost loved ones ninyo na talagang naandyan to guide you at all cost. No? As in talagang hindi po kayo binibitawan nito. And about this divorce or about this annulment or separation, no, na gusto nitong gumagambala sa inyo, nitong person mo, no, is sila din mismo ang gumagawa ng ways, no, para patigilin. And see, hindi pa po masyadong kumikilo si God dito ha, pero itong mga guardians mo na to, na spirit guides mo ngayon, na namayapa na is sila yung gumagamot or para tumutulong sa iyo para maibalik yung highest frequency na magkaroon ka sa third eye mo. So this topic is all about your third eye, your intuition, psychic abilities. And maybe for some of you, sooner, no, is mas magiging clearer na rin yung messages na makukuha nyo from your guides. Yes, there's a narcissist. So, ito yung hinatulan. Si narcissist, and
Kasi panayang spiya nga nito sa inyo. Yes. Loko-loko na to eh. That's why andito yung binigyan ng itong mga guardian spirits ninyo, no? Spirit guides ninyo, itong taong to, dahil mapanira ng buhay na may buhay. And bakit kayo binigyan na ganitong kakayanan, like a warrior, no? Is para kayo na po mismo ang umano dito, ang tawag doon, sumugod, or para pumutol ng mga pinaplano nito. Kasi ini-espiya kayo nito, or andito yung parang ini-stalk kayo. Maybe sa mga mutual friends, mutual co-workers, relatives, mga ganyan. So, now we have the caution. So, ingat. No? Kaya dito yung gladiator, which is, ito mga guides mo din is also a gladiator. So, sila is mga spirit warriors din. So, ito ang taong to is talagang marami pa tong gustong malaman tungkol sa'yo. Pinag-aaralan ka nito ngayon. Now, is ang kailangan mo dito is kailangan ma-maintain mo yung positive energy. Okay? Kailangan ma-maintain mo yung positive energy ngayon. Huwag kang parang lalatoy-latoy. Okay. Ano pa ba ang nais iparating sa inyo? Let's continue. Kung ano. The good thing here is, no, kahit na halimbawang may mga attacks po kayo, laging kabuntot agad is judgment. No? May justice agad. Binibigyan kagad kayo ng hustisya dito ng mga guides ninyo, especially mga spirit guides ninyo, na mga loved ones nyo na nag-passed away na. So, andyan sila na parang hindi papayag na kayo ay saktan ng iba or sirain yung pamilya na mayroon ka. Kasi this is all about relationship. O, see? They've been warned. Now they are suffering silence. So, sila na ngayon nagsasuffer ng silence. And your guardian wants you to take a vacation. And you are pregnant or you are well-guided or andito yung nag-harvest ka na ng mga sacrifices mo, yung pagiging martir mo, pagiging tahimik mo, na hindi ka nagsawalang kibo, na parang nilet go, let God mo na lang ang lahat. So now, isang dito yung nag-harvest ka na. So in God's perfect time, no, is andito yung talagang, this is God's perfect time na masasabi ko na magkakaroon na ng katahimikan yung buhay mo. Or parang andito na yung ang gusto ng, yung ginagawa ngayon ng mga spirit guides mo, which is especially your loved ones, is yung magkaroon ka ng happy family or happy life. Ito yung mga gusto nila sa iyo. So, continue mo lang talaga yung attitude or sayings na just let go, let God, no? Yes, this is a witch. So, ito yung gawain ng witch talaga, my goodness. So, this is a confirmation, no? Na talagang ginagawan kayo nito. Na alam niyo yung patuloy ang pag-i-spy niya sa inyo. Patuloy ang kanyang pag-i-spy. Itong witch na to. Kailangan ko pa ba mag-extend? Spy, caution. Kaya huwag kang masyadong huwag mong hayaan na alam mo yun, huwag mong hayaan na maubusan ka ng energy. Kasi pagka naubusan po kayo ng energy, or parang atito yung paiiralin nyo po yung negative energy ninyo, papasukin po kayo nitong witch na to. No? Ano to gumukuha na po to ng pagkakataon, tamang pagkakataon para mapasok ka or your family. But I know, hindi pwede, hindi mangyayari kasi andito yung anlakas din ng pandepensa mo. And again, itong witch na to is sinahatulan na ngayon to, which is andito yung they've been warned. And now they are suffering silence. No? Kasi nga, gusto na guardians mo nga, totoo, vacation. So, this is just a warning na talagang meron pa rin witch na talagang gustong isabotahe na sira ulong to. Ito yung narcissist Na alam mo yun, hindi niya matanggap na iniwan siya nitong person mo. Itong boyfriend mo, or wife mo, or husband mo. No? So, desperado. Mga tipong ganun. And you have the 10 of Cups. So, alam mo yon kahit na ganito ang nangyayari sa buhay mo, yung iba po kasi dito pagka may mga attacks, no, from spiritual, from witch, no, from dark witch, black witch, mga ganyan, is andito yung
nagkakaroon ng delays or parang nagkakaroon ng mga blockages po yung mga achievements, blessings, graces sa buhay. But you, kahit na ganito ang nangyayari sa buhay mo, no, hindi nila maisagawa na, alam mo yun, patigilin kung ano man yung business mo. I mean, dito kasi is contentment na to for me, no? Andito na yun, nandito ka na sa kontentong pamumuhay. Andito na yung happiness, nandito na rin as in overflowing happiness, yes, nasa sa'yo. Kumbaga dati, ang meron sa'yo overload na stress, no? Or problema ang meron sa'yo. But now is nandito yung overflowing, no? Na talagang sa lahat ng aspeto. Especially po to sa, parang for some of you, nare-recognize na. For some of you is marami na nakaka-appreciate ng mga ginagawa mo. And for some of you is talagang well-blessed financially. Because ito is manifest. Yan yung sinasabi ng Ten of Cups. So, continue to manifest. No? Kasi, again, kung sino po yung makaka-resonate dito is you are a powerful manifestor. And again, hindi po pangkalahatan to ha. Kung sino lang po yung makaka-resonate. See? So, andito talaga yung Seven of Pentacles, no, na talagang nag-harvest ka na kasi ngayon. And this is all from the divine na binigay to sa'yo. And andito pa yung sinasabi dito ni God or ng divine, ano na, continue to alam mo yun, yung bigyan pa ng more attention kung ano yung missions or task, work na meron ka ngayon. Continue mo lang. Kasi, nagkakaroon na ng bunga eh. Nagbubunga naman. Wala kayong dapat alalahanin. Kumbaga yung pagbubunga nito is hindi lang basta maliit na mga bunga. Hindi lang maladuhat. Kundi ito is malabuko, malapinya, ano yung tawag doon? Watermelon, takwan. Ganun kalalaki yung blessing sa darating sa inyo. So, continue lang, no? Continue your hard work. Continue to serve God. Continue to communicate with God. And let go, let God nyo po lahat. Alam ko na for some of you dito is ginagawa nyo itong mission ninyo o kung ano man yung task na meron kayo na masaya naman po kayo. Na wala naman pong pressure for you. See? So, ang kailangan nyo po dito sa narcissist na to is talagang paglabanan. Okay? You have all the tools here. May mga tools kayo. May mga wands, evil eyes. Kailangan nyo po yan. Maybe pati mga crystals. Yan, kailangan nyo po yan as your protection. But you are a warrior also here. Parang wala kang pakialam kahit na masaktan ka, sugatan ka. Sige lang, laban. Dahil doon sa sinabi kong yon, syempre, nasa iyo ang success. Diba? Nasa iyo ang success. And you can beat them all. Just like the asteroids, just like the stars na talagang whoosh, or lightning, or kidlat. Kaya mo silang basagin. Kaya mo silang, alam mo yun, ay nako, kaya mo silang ligwakin. Kaya mo silang ligwakin. Kasi lahat ng ano mo dito, lahat ng mga ginagawa mo dito, you have the good intentions. Ang kailangan, ang gusto mo, ang ano sa'yo, no, na tipong kahit na alam mong nahihirapan ka, sugatan ka, hindi maganda yung energy mo, pero andito yung pinipilit mo tumayo para sa pangkalahatan, hindi lang para sa sarili mo. Kasi ang gusto mo nga dito sa mga tao, or even sa'yo, or lalo na sa iba, no, ng mga tinutulungan mo nga, especially if you are a healer here, no, ang gusto mo talaga dito is panalo. And, one thing more, no, one more thing. The thing here is, meron ka rin talagang ano dito. Parang binigyan ka na rin dito ni God ng isang sword na gagamitin mo sa mundo ng spiritual. Na every time na ito is i-erase mo, talagang tsak ang kamatayan ng mga gumagambala sa iyo. Hindi lang yan, ano. Marami ka pang tools. Marami ka pang tools na iba na magagamit sa mundo ng spiritual na talagang magsiserve as one of your talagang napakalakas sa protection. And ito is basbas, no, or parang binasbasan dito ng universe.
Okay? What else? Ganda naman ng ano mo, reading mo actually. Kasi nasa iyo naman ang success eh. Actually, alam mo yung meron kang pangdepensa, napakalaking bagay na nun. And you are a gladiator, ang laking bagay na nun. And you have this, Ace of Cups. And alam mo yung tipong pagka may mga umaatake sa'yo, matik na meron kagad justisya. Ang laking bagay nun. Kasi you are in God's hand dito sa Ace of Cups. And for some of you, if you are single here, no, meron kayong mamimit or meron kayong new relationship coming na mapupunta sa kasalan. And there's a celebration also. Kumbaga, ang ano sa'yo kasi nakabuntot sa'yo dito talaga is kasiyahan, party, kumbaga, there's an end na dun sa mga pagsubok na pinagdaanan mo before eh. So, ngayon kasi ang nakalagay sa birthright mo, no, is happiness, contentment, wealth, fortune, fame. Yan ang sa'yo eh. Okay, so this is a confirmation, na for some of you, no, kung sa marriage, kung kayo ay mga kasal na, kayo may mga asawa na, there's kung halimbawang nagkaroon po kayo ng mga problema sa asawa ninyo, now is magkakaroon kayo ng new beginning, no, new love, relationship, ganon. But sa mga singles is andito yung confirmation na meron po talagang paparating sa inyo na mga tao na magbibigay sa inyo. Ito na yung masasabi kong the one. Okay? So, maybe there's a message sa inyo, may magchat-chat sa inyo, meron kayong mga secret admirer na hindi nyo po alam. But, sooner, no, is magpapakilala na rin po sa inyo. And we have the Hierophant. So, you are a ruler, no, or kayo is a teacher. Maybe for some of you, talagang lapitin kayo ng mga tao na humihingi ng mga advices, no? Or alam niyo yun, kayo yung nagbibigay ng kapanatagan sa pamilya or parang peace or pagkakaisa sa pamilya. Kasi ang gusto mo lang talaga ngayon, one of your life purpose or mission dito sa mundo is yung magkaroon po ng new beginning ang buhay ng tao or ng mga nakakasalamuhan nyo. And ang gusto mo dito, lahat na nakakausap mo is ang gusto mo magkaroon ng victorious life. Or paano mo to nasasabi? Paano mo maipapasa or paano mo to mapapasagawa sa kanila? Because meron ka mga pangyayari sa buhay mo na tinitestify mo or andito yung mga testimonials mo na sinishare mo sa kanila na na-enlighten po sila. And because of that, no, is andito yung magkakahiwalay din ito mga kausap nyo, no, na talagang andun yung happiness, no, and andito rin yung ikaw as a leader or parang as a speaker, no, or a guru here, is andito yung napagtatanggapin mo naman ang lahat ng ito. And this is also a confirmation about dito sa marriage, no, or sa mga kinasal na or sa mga ikakasal na ito is this time around, kung meron po gusto magpakasal sa kanya by the month of December, well, this is the one. And this is coming from God, no? Na si God talaga may gusto na itong taong to makatuluyan nyo. At kung sino po mga ikinasal ng December, ganun din po, no? Kung meron po mga ikinasal dito ng December, ganun din po. Ibig sabihin po, yung binigay po sa inyo dito ni God is mga December bride or groom. Okay? So, Spirit says, andito yung this time, dahil nandito na po yung victorious life, at nandito na yung maganda na yung samahan ninyo. Well, ito na yung meron ka ng kapayapaan. Yun na po ang meron kayo ngayon. Kapayapaan. Diba? So, now, andito ngayon is more rest ka ngayon at peace, no? And andito ka ngayon sa healing period na talagang parang unti-unti nakikleanse din yung spirit mo. Kasi andito yung unti-unti bumabalik yung energy mo, saya mo, yung love, andito uli, wala na yung hatred, nga ganon. So, mas madali ka nakaka-recover ngayon.
kahit na ikaw yung may spiritual attacks, no? Kasi iba po yung inspired ka, iba po yung full of love yung heart mo eh. Pagka kasi po meron kayong mga bitbitin sa puso, apektado po lahat, utak, katawan, soul, lahat. So now, isa dito yung meron kang, kumbaga, ikaw rin ang gumagawa ng cleansing or healing sa sarili mo. Okay? So, kung sino po yung mga naka-resonate dito at di po nakaka-subscribe, please click the subscribe button and pakiclick po ang like and share and notification bell para po-update kayo lagi sa ating reading. And sa mga gusto naman pong magpa-reading one-on-one to know kung ano po talaga ang purpose nyo dito, no? Andyan lang po sa description box ang aking contact details. And sa mga gusto mong magpagamot, andyan din po yan sa contact details. I-click nyo lang po yung title. Okay? So, close your eyes para po sa ating healing. Okay, so maraming salamat sa inyo. God bless us all. Love, peace, and hope.